City Newsbreak. Inaasahang muling sasabak sa pangatlong pagkakataon ang pamahalaang lungsod ng Tabuk sa patimpalak ng Seal of Good Local Governance o SGLG matapos ipahayag ng Kagawaran ng Interior at Pamahalang Lokal ng Pilipinas na isa ang lungsod sa mga potensyal na mapaparangalan ngayong taon. Ito ay matapos maigawad kay Tabuk City Focal Government Unit SGLG Focal Person Baldo Garnase Jr. ang isang pagkilala para sa kanyang liderato upang mapabilang ang lungsod sa mga nakapasa sa pagsusuri ng nasabing patimpalak. Ayon kay Garnase, napanatili ng lokal na pamahalaan ang pagiging SGLG awardee sa pagtatag ng mga estratehiya upang maisigurado ang pagdokumento at pagpapatubad ng mga mandato sa ilalim ng Republic Act 11292 o ang Seal of Good Local Governance Act. Bali, ado ngamin tinarabin nga strategy nga actually ket inimitaten ti dadu mga LGUs. Tumuna ket jay pinagkaroon ti focal person mga 2 to 3 years ago awan iti focal person tes GLG. Idi napanak ito'y city iso ti maysa nga in-recommend ko kini dati nga si LGO tayo ni Ma'am Gemma. Kiti sumuti nang idanon kini city mayor. So diyan nag-create tayo iti focal person ti LGU tapos nag-create tayo pa iti focal person per office. Iso tinang palagan jay preparation iti documents ken other necessary requirements for assessment. And then may kadwa siguro jay initiative tayo lang nga nagkaroon tayo ti SGLG calendar. Isumot lang ti tinulad ti dadu mga LGUs tatan. Di nga min SGLG calendar amin nga meetings nga masapol nga ikandak na ikanin dagiti council committees kada boards iti schedule da. And then siguro may sanga kamot lang jay pinagkulit iti offices uray no adda jay system tayo nga ijay da ko mga i-upload dagay documents at dala tapiman mo dagay sa nga offices nga maka-upload. Last and most important ket jay support iti LCE kin ti council tayo kasla ti other LGUs nga awan ti bibiyang iti elected officials da ag-fail nga talaga iti SGLG. Handa na rin anya ang pamahalaang lungsod para sa pagsusuri ng DILG para sa nalalapit na SGLG assessment. For this year, when makunak nga prepared tayo tanta all the necessary documents kat intaken ijay office ni CLGO ni Ma'am Helen. Tila ang siguro medyo masapol iti additional nga preparation na dagay i-on-site da. Kasla ko may ti sanitary landfill tayo, di evac center tayo, dagay early warning devices tayo nga da ijay Kabaruan, Laya West, kin ito'y Bulano Centro, JNT Kalanan Bridge. Dagay siguro ti masapol tila ang nakwa. Tutukan iti preparation na. Kailangan rin anyang paghandaan ang pag-upskill ng SGLG sa mga susunod na taon upang maisigurado ang consistency ng performance ng lungsod. Mayat nga mai-inform tumatlaan ti amin nga offices ta every year namin ket upscale iti requirements ti SGLG. Mayat siguro nga pakgan tayo di bagbagan ni mayor nga haantay laeng nga i-meet dagay minimum requirements. I-aim tayo nga talaga iti 100%. Hiniling rin ni Garnase na paigtingin ang pagtutulungan ng mga opisina lalo na sa pagbibigay ng ulat. Collaboration iti per office tadangan min dagay reports nga haan laeng nga may mesa nga office ti in charge. Awan unay iti collaboration iti dadto mga offices. Already laeng pinagala ti report ket through da pay kanya. So nga imbes nga mabalindamot nga apan ko alaan di report nga masapol da through da pay lang kanya. So nadaduma ket madili. Samantala, itinalaga ang SGLG awarding upang hikayatin ang mga LGU na mapabuti ang kanilang pamamahala. Ang mga awardees ay tatanggap ng SGLG markers at SGLG Incentive Fund na 4 million pesos para sa mga lalawigan, 2.3 million pesos para sa mga lungsod, at 1.8 million pesos para sa mga munisipalidad. At yan ang balita para sa oras na ito. Ako po si Reddy Retotal. Tabuk City Newsbreak.